Sa loob ng maraming taon, namuhay sina Carla at Belen bilang kasambahay sa mag-inang Glenda at Maxine. Sanay na sila sa mabibigat na gawain at masasakit na salitang kanilang natatanggap. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Carla para sa kanyang ina. Hanggang isang araw, ang swerte na matagal nang hinihintay ni Carla at Belen ay dumating. Tumama sila sa loto, isang biyayang lalong nagpagulo sa kanilang mundo. Ngunit ang pag-angat ni Carla at Belen ay nagsilbing salamin sa tunay na ugali ng mag-inang Glenda at Maxine. Hindi lamang inggit ang naramdaman ng mag-ina. Nagdala rin ito ng mga bagong hamon na kailangang harapin ni Carla. Sa pagbagsak ng dating makapangyarihan at pag-angat ng dating api, sino ang tunay na magtatagumpay? At magagawa pa bang magpatawad ni Carla at Belen sa kabila ng hindi magandang trato ni Glenda at Maxine sa kanila noon? Isang umaga sa malaking bahay ni Glenda at Maxine ay sabay na kumakain ng mag-ina ng nilutong almusal ng mag-inang sina Carla at Belen. Sa gitna ng hapagkainan ay nakahain ng sinangag, bacon, itlog at corned beef. Sa gilid ng mesa, nakatayo sina Carla at Belen at naghihintay ng kung ano pang iuutos ni Glenda at Maxine. Si Glenda, siya ang panganay na kapatid ng nanay Belen ni Carla. Dating mahirap si Glenda pero nakapag-asawa ng foreigner si Glenda kaya umangat ito sa buhay. 5 taon nang patay ang asawa ni Glenda at lahat ng meron ng asawa nito ay napunta rito. Halos 3 taon nang naninilbihan bilang kasambahay sina Carla at Belen kina Glenda. Ngunit kahit kadugo nila sina Glenda at Belen ay hindi sila itinuring na kamag-anak ng mga ito. Napataas ang isang kilay ni Carla nang biglang iluwan ni Glenda ang itlog at agad na uminom ng tubig. Alam ni Carla na umpisa na ng pagtataray ng mag-ina kaya inihanda niya na ang kanyang sarili na parang mga aliping naghihintay ng utos. Sino sa inyong dalawang nagprito ng itlog? Pasigaw na tanong ni Glenda. Ako, Ate Glenda. Bakit? May problema ba, ate? Mapagkumbabang tanong ni Belen. Sobrang alat. Gusto mo ba kami magkasakit sa bato? Belen, ilang beses ko bang sasabihin na ayusin mo ang pagluluto? Anong klaseng trabaho ba yung ginagawa mo rito? Itlog na nga lang hindi mo pa magawang lutuin ng tama. Reklamo ni Glenda sabay bagsak ng kubyerto sa lamesa. Mami, ito ring bacon. Kulang sa prito. Lantutay. Gusto ko yung crispy. Hoy Carla, alam kong ikaw nag-cook ng bacon kasi I saw you kanina. Ano bang tingin mo sa amin? Cannibal? At papakainin mo kami ng hindi masyadong lutong food? Mataray na wika ni Maxine. Maxine, hindi hilaw ang bacon na yan. Crispy yan kanina pero dahil sa tagal niyong lumabas ng kwarto, nawala ng pagiging malutong. Kung noong kinatukan namin para mag-almusal, bumaba ka na agad dito, maaabutan mo pang crispy yung bacon mo. Paliwanag ni Carla. At talaga nagdadahilan ka pa, ha? Sigaw ni Maxine. Kasi wala na kaming ginawang tama ni Mama sa inyo. Lahat ng trabaho namin pinupunan nyo. Sagot ni Carla. Carla, tama na. Huwag ka nang sumagot. Pasensya na po Ate Glenda at Maxine. Ayusin na po namin sa susunod. Ipagluluto na lang po namin kayo ng bago. Mapagkumbabang sambit ni Belen. Wag na. Nawala na kami ng ganang kumain. At isa pa, Belen, turuan mo yung anak mo ng tamang asal, ha? Nagiging hobby na niya ng pagsagot-sagot sa amin ng daughter ko. Magpasalamat kayo at binigyan namin kayo ng trabaho. Singhal ni Glenda. Hay naku, Mami. Ganyan talaga si Carla. Akala mo kung sino Kasambahay lang naman siya. Tumawa ng mapanlait si Maxine. Oo, kasambahay ako, Maxine. At hindi ko yun ay kinakahiya. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede nyo na kaming tabak-tapakan. Tao rin kami at hindi nyo kami pag-aari. Matapang na sagot ni Carla. Nakita mo na, Belen? Grabe ang bibig ng anak mong demonyita. Hindi makapaniwalang sabi ni Glenda. Pasensya na talaga Ate Glenda, Carla. Tama na. May halong pakiusap na wika ni Belen. Tumayo si Maxine habang matalim ang tingin kay Carla. Mami, tara na. Nakakawala ng gana kumain kapag may mga taong walang kwenta sa paligid. Irap ni Maxine. Tumayo si Glenda at kasabay nitong umalis si Maxine. Naiwan sina Carla at Belen sa dining area.
Carla, hindi mo na dapat sinagot sina Maxine at Glenda ng ganun. Nakita mo na nangyari. Nagalit sila sa atin. Sabi ni Belen. Ma, nakita mo naman kung paano nila tayo tratuhin, di ba? Huwag na nating isipin na kadugo natin sila. Yung kahit itrato na lang nila tayong tao. Hindi naman maalat ang itlog at walang problema sa bacon. Talagang gusto lang nilang makakita ng mali sa ginagawa natin kahit wala naman. Wika ni Carla. Hayaan mo na sila anak. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Napabuntong hininga si Belen at nagsimula ng magligpit ng lamesa. Balang araw, makakaalis din tayo sa lugar na to. Hindi ko hayaang habang buhay tayong api-apihin ni na Maxine at Tita Glenda. Puno ng pag-asa na tura ni Carla. Nang sumunod na araw ay bihis na bihis sina Glenda at Maxine para sa biyahe ng mga ito papunta sa Singapore. Isa-isang isinakay ni na Carla at Belen ang maleta na mag-ina sa sasakyan ng mga ito. Nang matapos ay bumalik sila sa sala kung saan naabutan nila na nag-uusap sina Maxine at Glenda. Maxine, siguraduhin mong naiimpake mo ang lahat ah. Ayoko may makalimutan tayo. Sabi ni Glenda habang tinatali ang mamahaling scarf sa leeg. Wala na ako nakalimutan, Mami. Excited na ako mag-shopping. Hindi ko palalampasin ang mga bagong koleksyon sa Orchard Road. Tura ni Maxine. Alam nyo, pangarap ko rin na makapunta kami ni Mama sa Singapore. Singit ni Carla. Tumingin si Maxine kay Carla at mataray na nagtaas ng kilay. Huwag kang ang ambisyosa. Kahit sa Boracay, hindi nyo afford. Well, Carla, kung may trabaho kayo mas maayos, baka makapag-Singapore din kayo. Pero dahil kasambahay lang kayo, hanggang pangarap ka na lang. Ani Maxine sabay tawa. Hayaan mo na mag-inang yan, Maxine. Umalis na tayo at baka malate tayo sa flight natin. Hoy, kayong dalawa. Siguraduhin nyo lang na maayos ang bahay habang wala kami ha. Mataray na paalala ni Glenda bago ito umalis kasama si Maxine. Napabuntong hininga na lang si Carla habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan ni na Glenda. Nagtungo na siya sa kusina kasama si Belen upang makapagluto na sila ng pagkain nila para sa almusal. Bubuksan niya sana ang refrigerator pero napansin niyang nakalak yun. Lumapit siya sa pantry. Pero merong kandado ang pinto nun. Ano to? Pati ba naman pagkain sinarado nila? Para saan? Akala ba nila nanakawin natin? Inis na sambit ni Carla. Anak, baka gusto lang nilang siguruhin na walang masisirang pagkain habang wala sila. Saka pwede naman tayong bumili ng sarili nating pagkain. Sabi ni Belen. Huwag niyo na nga pong ipagtanggol ang mag-inang yun, Mama. Ang tawag sa ginawa nilang ito, kadamutan. Sagot ni Carla sabay upo. Magpunta na lang tayo sa palengke at bumili ng pagkain natin. Hayaan mo na lang sina Ate Glenda sa gusto nilang gawin. Bahay nila ito at kasambahay lang tayo rito. Wika ni Belen. Hindi ko alam kung kaya ko pa magtiis sa mag-inang yun, Mama. Yumaman lang akala mo kung sino ng reyna at prinsesa. Inis na wika ni Carla. Tandaan mo, Carla, hindi habang buhay ganito tayo. Magkakaroon din tayo ng pagkakataon basta patuloy ka lang na magdasal sa Diyos. Nakangiting tura ni Belen. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Carla. Ang totoo ay sawa na siya sa buhay nilang mag-ina sa bahay ni Glenda at Maxine. Pero nang panahon na yon, tila imposible pa na makaalis sila ron dahil wala na silang mapupuntahan, lalo na't ang isa't isa na lang ang meron sila. Matapos yon ay agad na gumayak sina Carla at Belen upang mamalengke. Bit-bit ni Belen ang malaking bayong habang si Carla naman ay may dalang listahan ng mga kailangang bilhin. Sumakay sila ng tricycle papunta sa palengke. Habang naglalakad sa palengke, panay ang tanaw ni Carla sa iba't ibang paninda. Mula sa mga prutas na makukulay hanggang sa mga tuyong isdang nakasalansan. Sa tabi ng kalsada ay nakita ni Carla ang tayaan ng loto. Ma, sandali lang, sabi ni Carla, sabay hila sa braso ni Belen papunta sa pwesto ng tayaan ng loto. Hindi ka pa rin ba tumitigil sa pagtaya sa loto, Carla? Tanong ni Belen. Bahagyang nakakunot ang noon nito. Malay mo, swertihin tayo, sagot ni Carla habang naglalabas ng ilang barya sa bulsa. Napailing si Belen. Hay nako Carla, sayang lang ang pera mo dyan.
Kung inipon mo na lang ang perang tinataya mo dyan, ay nakabili ka na sana ng bagong cellphone. Imposibleng tumama ka pa dyan. Ang dami-daming tumataya araw-araw, pero ilan bang nananalo? Wika ni Belen. Wala namang masama na sumubok tayo, Mama. Malay mo tayo ang swertihin, di ba? Sagot ni Carla habang tumataya sa loto. Kinuha ni Carla ang isang loto ticket at nagsimulang magmarka ng 6 na numero. Tingnan mo, Mama. Tinatayaan ko palagi ang birthday nyo, birthday ko at ni Papa. Tapos yung 3 number ay random lang. Kung ano lang ang maisipan ko. Nakangiting wika ni Carla. Nagsasayang ka lang ng panahon at pera dyan. Naiiling na sabi ni Belen. Bakit po bang nega mo, Mama? Biro ni Carla. Ayoko lang kasing umasa ka sa isang bagay na imposibleng mangyari. Tura ni Belen habang pinapanood si Carla sa pagbabayad at pagkuha ng resibo. Bakit ba parang takot na takot kayo sa ideya ng swerte, Mama? Tanong ni Carla habang inilalagay ang loto ticket sa kanyang wallet. Ang mahalaga, sumubok po tayo. Hindi ko naman pinangarap na maging milyonaryo agad eh. Pero kung ibibigay ng Diyos, sino ba naman po ako para tumanggi? Basta kapag nanalo ko, magpapatayo tayo ng mansyon nating 2. Nangangarap na dugtong ni Carla. Ay ewan ko sa'yo, Carla. Mamalengke na tayo at baka maubusan pa tayo ng sariwang isda at gulay. Natatawang wika ni Belen. Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Carla ang tila pagod sa mukha ng mag-ina. Noon pa man ay pangarap na ni Carla ang yumaman, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pangarap na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang ina. Makalipas ang 1 linggo ay dumating na sina Glenda at Maxine mula sa bakasyon ng mga ito sa Singapore. Puno ang sala ng mga malalaking maleta at paper bags na may tatak na mamahaling mga brand. Si Carla ay nasa kusina habang abala sa paghuhugas ng pinggan, habang si Belen naman ay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Carla, halika dito sa sala. Malakas na tawag ni Maxine. Napabuntong hininga si Carla bago sumagot. Sandali lang, may tinatapos lang ako rito sa kusina. Sagot ni Carla. Ano ba yan, Carla? Lagi ka na lang sandali-sandali. Pumunta ka muna rito at mamaya mo na yung tapusin. Sigaw ni Maxine. Wala nang nagawa si Carla kundi ihinto muna ang ginagawa. Pinunasan niya ang basang kamay gamit ang basahan at nagtungo sa sala. Tumambad sa kanyang mag-inang nakangiti habang nilalabas ang mga binili ng mga ito mula sa malalaking shopping bags. Ano bang iuutos niyo sa akin? Tanong ni Carla. Ipunin mo ang mga paper bags habang nag-unbox kami ng mga sinapping namin sa Singapore. Tapos itapon mo mamaya ah. Utos ni Maxine. Ang dami niyo palang napamili sa Singapore. Sabi ni Carla sa malamig na tono. Of course, kailangan kong bumili ng ganito eh. Alam mo naman, hindi pwedeng nawawala ako sa uso. May pagmamalaking sabi ni Maxine. At ito naman, pure gold, Carla. Ang ganda, di ba? Dagdag ni Glenda habang inaangat ang isang maliit na kahon na puno ng alahas. Nagkatinginan sina Carla at Belen sa ginagawa ni na Maxine at Glenda. Alam niyang sinasadya ng mag-ina na ipakita ang mga yun upang inggitin sila. Pero nanatiling kalmado si Carla. Ang ganda ng mga binili nyo, pero hindi ba mas maganda kung mag-invest kayo sa business nyo? Sabi ni Carla. Ano bang pakialam mo? Pera naman namin ang pinambili namin sa mga to. Hindi mo kasi maiintindihan, Carla. Kung hindi ka sanay sa ganitong lifestyle, iisipin mo na pagsasayang ng pera ang pagbili ng mga luxury item. Mataray na wika ni Maxine. Hindi na lang nagsalita si Carla. Pinanood na lamang niya ang masayang pagpapakita ni na Maxine at Glenda sa mga mamahaling gamit na binili ng mga ito. Nangako si Carla sa sarili na darating ang araw na mararanasan din nila ng kanyang nanay ang ganoong buhay. Tahimik na nakahiga si Carla sa maliit na kama sa maid's room habang ang nanay niya ay nasa banyo at naliligo. Nakapikit siya habang sinusubukang ipahinga ang katawan mula sa maghapong trabaho. Maliit lamang ang silid nila ngunit malinis at maayos. Sa tabi ng kama niya, may maliit na lamesa kung saan nakapatong ang ilang mga bagay. Isang baso ng tubig, isang libro, at ilang loto tickets na iniipon niya kahit hindi naman tumama ang mga yon. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at dire-diretsyong pumasok si Maxine. Napabalikwas ng bangon si Carla.
Hindi ka ba marunong kumatok? May inis na tanong ni Carla. Wala kang pakialam. Bahay namin to kaya hindi ko na kailangan kumatok sa lahat ng kwarto rito. Mataray na sagot ni Maxine. Nakasuot ito ng silk na pantulog at may hawak na damit. Okay, ano bang kailangan mo? Tanong ni Carla. Plansyahin mo tong dress ko ngayon. May lakad ako bukas ng umaga at ayoko may gusto ito. Utos ni Maxine. Maxine, gabi na. Pwede naman po sigurong bukas ng umaga ko na lang gawin yan. Aagahan ko na lang ang gising. Ani Carla. Bukas ng umaga? Carla, ikaw ba ang amo? Sinabi ko ng plansyahin mo ngayon kaya gawin mo. Sigaw ni Maxine. Natigilan ito nang makita ang mga lotto tickets. Kinuha ni Maxine ang ilang lotto tickets at malakas na tumawa. Ano to, Carla? Tumaya ka sa lotto? Patuloy sa pagtawa na tanong ni Maxine. Pinilit ni Carlang manatiling kalmado habang tumayo mula sa kama. Oo, tumataya ako. May masama ba? Pera ko naman ang ginagamit ko sa pagtaya kaya sa tingin ko wala ka ng pakialam dun. Medyo may inis na wika ni Carla. Pustahan, kahit tumaya ka pa ng 100 beses, hindi ka mananalo. Hindi mo alam kung paano gumagana ang buhay, Carla. Hindi ka para sa ganyang klaseng swerte. Pangahamak ni Maxine. Hindi pa nakontento. Lumabas ito at pagbalik ay kasama na si Glenda. Agad na sinabi ni Maxine sa nanay nito ang pagtaya ni Carla sa loto at pinagtawanan siya ng dalawa. Hay nako Carla, hindi ko alam kung maiinis ako o maaawa sa'yo. Tumigil ka na nga sa pangarap mo na tatama ka sa loto. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa paglilinis ng bahay. Sabi ni Glenda. Hindi na lang nagsalita si Carla. Alam niya na magsasayang lang siya ng laway at enerhiya kung sasagot pa siya. Ano, wala ka nang sasabihin, Carla? Tanggapin mo na lang kasi na hanggang kasambahay lang kayo ng nanay mo. Mamamatay kayo na ganyan ang trabaho nyo. Pang-aasar ni Maxine. Kinuha ni Carla ang damit ni Maxine. Paplansyahin ko na to para makapagpahinga na ako. Sambit ni Carla. Lumabas sina Glenda at Maxine habang patuloy na pinagtatawanan si Carla. Malalim na bumuntong hininga si Carla at kinuha na ang ironing board at plancha. Alam niya na suntok sa buwan ang pagtama niya sa loto, pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Naniniwala siya na kung hindi siya tatama sa loto, ay may iba pa ring paraan para makawala sila ng nanay niya sa sitwasyon nila ng panahon na yon. Nang sumunod na araw, galing sa supermarket si Carla. Bitbit niya ang malaking eco bag na may laman ng mga binili niya. Nasa harapan pa lang siya ng pinto, ay naririnig niya na ang malakas na boses ni Glenda. Kinabahan siya. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Glenda na hawak ang buhok ng kanyang ina. Ano ba, Belen? Hindi ka na natuto? Ang mahal-mahal na mga damit na sinira mo! Galit na sigaw ni Glenda. Ibinaba ni Carla ang eco bag at mabilis na lumapit sa nanay niya. Inalis niya ang kamay ni Glenda sa buhok ni Belen. Mahigpit na niyakap ni Carla ang nanay niya. Tita, ano pong nangyayari? Bakit niyo sinasabunutan ang nanay ko? Tanong ni Carla habang pilit na kinakalma ang sarili. Sinira ng nanay mong hindi nag-iisip ang mga damit ko. Inihalo niya yung damit kong pula sa iba kong damit. Nangahawa ang kulay ng damit ko na yon kaya naging pula na rin ang iba kong damit na mamahalin. Pasigaw na sagot ni Glenda. Pasensya na ate, hindi ko sinasadya. Nawala kasi sa isip ko. Nakayukong wika ni Belen. Pasensya? Mababalik ba sa dati ang mga damit ko ng pasensya mo? Ibabawas ko ito sa sahod niyo mag-ina. Banta ni Glenda. Tita, sobra naman po yata yan. Sinaktan niyo na nga ang nanay ko eh. Babawasan niyo pa ang sahod namin. Hindi po tama yan. Katwiran ni Carla. Tumahimik ka, Carla! Palibasa, hindi mo nararanasan na magkaroon ng mamahaling damit. Puro kayo kapalpakan na mag-ina. Singhal ni Glenda. Akmang sasabunutan muli ni Glenda si Belen pero humarang na si Carla. Itinulak niya si Glenda at napaupo ito sa sofa. Hindi porket kasambahay niyo kami, pwede niyo na kaming tratuhin ng ganito, tita. Oo, may mali ang nanay ko. Pero sana intindihin niyo rin na ang dami-dami niyong utos kaya natataranta na siya. Mataas ang boses na wika ni Carla. Kaya nga kayo kasambahay, di ba? Trabaho niyong sumunod sa mga utos ng anak ko. Binabayaran namin kayo para pagsilbihan kami. Bulyaw ni Glenda. Kasama ba sa binabayaran niyo sa amin ang pananakit sa nanay ko? Tanong ni Carla. Biglang humawak si Belen sa braso ni Carla. Anak, tama na. Kasalanan ko naman eh. Huwag ka na makipagtalo sa tita Glenda mo. Mahina ngunit mariing sabi ni Belen.
Sobra na ang ginagawa nila sa atin, Mama. Hindi naman tayo hayop para tratuhin ang ganito. Katwira ni Carla. Carla, pakiusap. Huwag mo nang palalain ito. Kasalanan ko naman talaga. Pagsumamo ni Belen. Hindi na nagsalita pa si Carla pero hindi niya inalis ang matalim na tingin kay Glenda. Alam niya na tita niya ito at mas matanda ito sa kanya. Pero sa ginagawa nito ay hindi niya kayang igalang at irespeto. Sa sandaling yon ay nangako si Carla na darating ang araw na hindi na magagawang saktan ni Glenda ang kanyang nanay. Kinagabihan matapos maligo ni Carla ay pumasok siya sa kwarto nila ng kanyang ina. Naabutan niya si Belen na nagtitiklop ng mga damit nila. May awang humaplo sa puso ni Carla dahil hindi niya maalis sa isip niya ang pananakit ni Glenda sa nanay niya. Umupo si Carla sa tabi ni Belen. Inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Mama, hanggang kailan pa tayo magtitiis sa bahay na ito? Hindi na tama yung ginagawa ni na Tita Glenda at Maxine sa atin eh. Basag ni Carla sa katahimikan. Umangat ang tingin ni Belen sa anak. Kita sa mukha nito ang pagod at lungkot. Anak, hayaan mo na. Masanay na lang tayo. Ganito naman talaga ang buhay natin eh. Kasambahay lang tayo. Trabaho nating sumunod sa kanila. Sagot ni Belen. Tao tayo, hindi alipin. Bakit hinahayaan mo na saktan ka ni Tita Glenda? Sabi ni Carla. Alam ko kung saan tayo nakatayo. Alam ko kung anong pwesto natin sa bahay na ito. Sila ang amo, tayo ang katulong. Kung ayaw nating mawalan ng tirahan, kailangan nating magtiis. Paliwanag ni Belen na labis na tinutulan ni Carla. Pero sobra na sila, Mama. Kanina lang kung hindi ako dumating, baka kung ano pang ginawa ni Tita Glenda sa'yo. Sambit ni Carla. Kasalanan ko naman kasi, Carla. Dapat mas naging maingat ako sa paglalaba. Alam kong mahalaga sa kanila ang mga damit na yun kasi mamahalin ang mga damit ni Ate Glenda. May hinahong wika ni Belen. Mama, kahit ano pang dahilan, walang karapatan si Tita Glenda na saktan ka. Kung ganito lang din ang buhay natin dito, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Hindi napigilan ni Carla ang pagtaas ng kanyang boses. Napailing si Belen. At saan naman tayo pupunta? Carla, wala tayong pera. Wala tayong matitirhan. Kung aalis tayo, baka mas malala pa maging kalagayan natin. Pero Mama, hindi ko na kaya. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan at sinasaktan. Sobrang bait mo sa kanila. Pero bakit parang walang kabutihan na bumabalik sa'yo? Maluhaluhang tanong ni Carla sa ina. Anak, minsan hindi mo kailangang hintayin ang kabutihan mula sa iba. Ang mahalaga, alam mong tama ang ginagawa mo. Nakangiting sambit ni Belen. Hindi na napigilan ni Carla ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya ang ina ng mahigpit. Sa totoo lang, unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na makakawala sila sa kanilang sitwasyon. Kung hindi lang dahil sa nanay niya, ay matagal na siyang umalis sa bahay na yon. Isang umaga, nag-aalmusal sina Glenda at Maxine. Gaya na nakasanayan ay nakatayo sa isang sulok si Carla at naghihintay ng kung anong iuutos na mag-ina. Panay ang kwentuhan ni Glenda at Maxine tungkol sa mga plano ng mga ito para sa weekend. Nang matapos ng kumain ng dalawa, ay tumayo na ang mga ito at umalis ng dining area. Sinimula ng ligpitin ni Carla ang lamesa. Nakita niya ang dyaryo na iniwanan ni Glenda sa lamesa. Kinuha niya yon at agad niyang tinignan ang mga numerong tumama sa loto. Nang makita ni Carla ang 6 na numero na tumama, ay nanlamig siya at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil pamilyar sa kanya ang mga numerong yon. 8, 12, 19, 23, 27, 30. Bulong ni Carla habang sinusundan ang mga numerong nakasulat. Mabilis na nagpunta si Carla sa kwarto nila habang dala ang dyaryo. Kinuha niya ang loto ticket na tinayaan niya kahapon. Nagsalita ng mga mata niya sa pagtingin sa mga numero sa dyaryo sa numero na nasa loto ticket. 8, 12, 19, 23, 27, 30. Pabulong na tura ni Carla. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niya na lahat ng 6 na numero ay nakuha niya. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha
habang nanginginig ang buo niyang katawan. Sa puntong yon ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Belen na dala ang mga damit nila na tuyo na. Nagtaka ito nang makita si Carla na nakatulala. "Carla, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak?" Nababahalang tanong ni Belen. Agad na isinara ni Carla ang pinto. Inabot niya sa nanay niya ang dyaryo at loto ticket. Mama, tumama tayo sa loto! Pigil ang paglakas ng boses na wika ni Carla. "Ano, baliktaya ba? Ilang numero?" tanong ni Belen. 6 na numero po. Tumama tayo sa jackpot, Mama! Nanginginig ang boses na sabi ni Carla. Natigilan si Belen habang kita sa mukha ang pagkalito. Ano? Tumama tayo sa loto? Carla, baka niloloko mo lang ako May dudang tura ni Belen. "Nagsasabi ako ng totoo, Mama. Tingnan mo yung dyaryo at loto ticket." Sambit ni Carla. Nanlaki ang mata ni Belen habang isa-isang sinuri ang mga numero. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang loto ticket at dyaryo. "Anak, totoo ba to?" "Diyos ko, Carla!" Nangingilid ang luha na sabi ni Belen. "Totoo, Mama. Totoo. Tapos na ang paghihirap natin. Mayaman na tayo." Naiiyak na wika ni Carla. Napaupo si Belen sa kama habang patuloy sa pag-iyak. "Diyos ko, salamat po. Hindi ko akalaing darating ang ganitong biyaya sa atin, anak." Nagkaiyakan na mag-ina. Pareho silang hindi makapaniwala sa swerteng dumapo sa kanila. Sa bawat patak ng kanilang luha, tila nawala ang bigat ng maraming taon ng kanilang pagdurusa. "Anak, anong gagawin natin ngayon? Siguro ay kailangan natin itong sabihin kay Tita Glenda mo. Sigurado ko na matutuwa sila sa biyayang dumating sa atin," sabi ni Belen habang nagpupunas ng luha. "Ma, hindi muna natin to sasabihin kina tita. May plano ako," sagot ni Carla. Anong plano?" tanong ni Belen. "Basta hindi muna natin to sasabihin sa kahit na sino, Mama. Magtiwala ka lang sa akin," tugon ni Carla. Hindi kinalimutan ni Carla at Belen ang magpunta sa simbahan para magpasalamat sa Diyos sa malaking biyaya na natanggap nila. Pagkatapos nilang maklaim ang jackpot na halos 100 milyong piso, ay tila isang bagong mundo ang bumungad sa kanila. Ngunit alam ni Carla na anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Kaya't nagpasya silang mag-ina na ilihim muna ang lahat. Ang pera ay dineposito muna nila sa bangko sa pangalan ni Carla. Malinaw kay Carla na sa ganung paraan ay mananatiling ligtas ang kanilang pera. Habang patuloy silang nagtatrabaho sa bahay ni Glenda, ang mga gawain ay tila mas magaan pa para sa mag-ina. Sa kabila ng mga masasakit na salita at paminsan-minsang pananakit, hindi na gaanong dinaramdam ni Carla ang mga yon. Sa halip, ito'y tila gasolinang nagdulot ng higit na determinasyon sa kanya. Isang araw, matapos ang trabaho, palihim na pumunta si Carla sa opisina ng ahente ng real estate. Sa loob ng ilang linggo, natapos ang mga papeles at naipasa na sa kanila ang titulo ng malaking bakanting lote na nasa harapan ng bahay ni Glenda. Sa simula ay isang malaking bakanting lupa lamang ang nasasakupan ng lote. Ang damuhan ay mataas at minsan ay may mga basura pang nakatambak. Ngunit sa paningin ni Carla, ang lupaing yon ang magiging pundasyon ng kanilang bagong buhay ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang mga inhinyero at manggagawa. Unti-unting nilinis ang lupa, tinabas ang damo, at sinimula ng pagbuhos ng semento. Sa una walang napansin si Glenda at Maxine. Ngunit nang magsimula ang pagtayo ng mga haligi at unti-unti nang nakikita ang balangkas ng isang malaking bahay, ay nagsimula nang mapansin yun ng mag-ina. "May nagpapagawa na pala ng bahay dyan sa tapat natin, no?" ani Glenda kay Maxine isang umaga habang nakatayo sa balkonahe. "Sana naman magandang itatayo at hindi bara-bara kasi magaganda ang bahay sa subdivision na ito." Habang sinasabi yun ni Glenda, ay nagwawali sa harapan ng bahay sina Carla at Belen. Nagkatinginan silang dalawa at bahagyang ngumiti. "Hoy, anong iningiti-ngiti niyong mag-ina dyan?" sigaw ni Glenda.
Wala po tita. Masama na po bang umiti ngayon? Sagot ni Carla. Oo, dahil mukha kayong baliw. Tura ni Glenda. Araw-araw palihim na binibisita ni Carla at Belen ang construction site. Tila ba nanonood sila ng kanilang pangarap na nagkakaroon na ng katuparan. Sa bawat haliging itinayo, sa bawat pader na inilagay, unti-unti nilang naramdaman ang pag-usad ng kanilang buhay. Ang plano ni Carla ay gawing malamansyon ang bahay. May 3 palapag, malawak na bakuran, at mga pasilidad na pangarap lang nila noon. Habang tumatagal, nagsimula ng maging mausisa sina Glenda at Maxine. Sino kaya nagpapagawa ng malaking bahay sa tapat natin, Mami? Tanong ni Maxine isang hapon habang hawak ang cellphone. Baka naman may bago tayong kapitbahay na mayaman. Siguro nga, for sure mayaman na may-ari ng bahay na yon kasi sobrang laki. Ganong mga tao ang gusto kong maging kaibigan. Mayaman. Sagot ni Glenda. Lingid sa kaalaman ni Glenda at Maxine, ang magarbong bahay na yon ay pag-aari na ni Carla at Belen. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang tahimik. Alam nilang darating ang tamang oras para malaman na mag-ina ang katotohanan at handa silang hintayin yon. Maagang nagising si Carla matapos ang mahabang pagtatrabaho noong nakaraang araw. Sumilip siya sa bintana ng maid's room at nakita ang malaking bahay na ginagawa sa harap ng bahay ni Glenda. Ang bawat patong ng hollow blocks at pagbuhos ng semento ay parang simbolo ng tagumpay ni Belen. Isang tagumpay na pilit nilang inilihim kina Glenda at Maxine. Sa kabila ng kasiyahang dulot ng malaking biyayang natanggap ni Carla, ay naroon pa rin ang kirot sa puso niya tuwing naaalala ang masasakit na salita ni Glenda at Maxine sa kanila. Huminga siya ng malalim at nagbitiw ng bulong sa sarili. Hintayin nyo. Kapag natapos ng mansyon namin ni Mama, makikita nyo na hindi nyo na kami pwedeng hamakin pa. Nang hapong yun, habang nagwawali si Carla sa sala, narinig niyang mag-inang Glenda at Maxine na nagtatawanan sa may pintuan. Napalingon siya at nakita ang dalawa na papasok sa bahay. Ang laki ng bahay na ginagawa sa tapat, sabi ni Maxine na puno ng pagkamangha. Grabe, Mami, mas maganda pa yata yun kaysa sa bahay natin. Tumawa si Glenda, pero may halong panunuya ang kanyang boses. Hay nako, daughter, mayaman talaga may-ari ng bahay na yon. Sana makilala na natin sila. Alam mo naman, hindi lahat ng tao siniswerte. Hindi tulad ng iba dyan na nagpapantasya lang sa mga imposible. Pagpaparinig ni Glenda kay Carla. Hindi na nakatiis si Carla na sumabat sa usapan ng dalawa. Mukhang hangang-hanga kay sa ginagawang bahay sa tapat sabi ni Carla nang walang emosyon. Nagpataas ng kilay si Maxine at lumapit kay Carla. Ikaw, Carla, kailan ka magkakaroon ng ganong bahay? Kahit ilang beses ka pang tumaya sa loto, imposibleng tumama ka. Dream on, girl! Tura ni Maxine sabay tawa ng malakas. Tumawa si Glenda kasabay ni Maxine at iniwan si Carla sa sala. Humigpit ang hawak ni Carla sa walis habang pilit na pinipigilan ang galit sa dibdib. Alam niyang hindi na sila magtatagal sa ganong sitwasyon, pero kahit ganon ay mahirap din talagang magpigil. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Carla sa kusina kung saan nagluluto si Belen. Inihain niya ang sama ng loob sa ina. Mama, grabe na talaga sina Maxine at Tita Glenda. Ang kapal na mukha nilang pagtawanan ako. Sinabi nila na kahit ilang beses pa akong tumaya sa loto, hindi daw ako magkakaroon ng ganong bahay. Bungad ni Carla kay Belen. Inihinto ni Belen ang ginagawa at nilapitan si Carla. Anak, huwag mo nang pansinin ang sinasabi nila. Sabi niya habang hinahaplos ang likod ng anak. Alam mo namang hindi maganda ang ugali nila. Hindi tayo dapat bumaba sa level nila. Hindi ba't nakakainis na gano'n na lang ang trato nila sa atin? Gusto ko na silang gulatin, Mama. Gusto ko nang ipakita sa kanila na kaya rin natin. Hindi nila alam na ang bahay na pinapagawa sa tapat ay atin. Gigil na sambit ni Carla. Tumawa si Belen ng mahina at umiling. Carla, baka naman oras na para sabihin natin sa kanila ang totoo. Baka naman kailangan na nilang malaman. Suwestyon ni Belen. Hindi pa panahon, Mama.
Gusto ko, kapag natapos na ang bahay, doon nila malaman. Gusto kong makita ang reaksyon nila na hindi nila akalain na kaya natin magkaroon ng malamansyon na bahay. Gusto ko silang gulatin ng husto. Puno ng determinasyong sambit ni Carla. Kung yan ang gusto mo anak, susuportahan kita. Pero tandaan mo Carla, hindi ito tungkol sa pagpapakita kung sino ang mas mayaman at mas maraming pera. Ang mahalaga, maayos ang buhay natin at payapa ang ating mga puso. Paalala ni Belen. Alam ko mama, sagot ni Carla. Pero gusto ko rin na makita nila na hindi nila tayo kayang api-apihin habang buhay. Nagyakap ang mag-ina at sa sandaling yun, muling tumibay ang kanilang desisyon na harapin ang buhay ng magkasama. Sa isip ni Carla, hindi lang yung tagumpay para sa kanila, kundi isang mensahe na hindi kailanman magtatagumpay ang pang-aapi ng mga tulad ni Glenda at Maxine. Matapos ang ilang buwan ng pagtitiis at paghihintay, ay natapos na rin ang mansyon na pinapagawa ni Carla at Belen sa harap ng bahay ni Glenda. Tahimik nilang pinagplanuhan ang bawat detalye ng bahay mula sa disenyo, pintura, hanggang sa pagbili ng mga mamahaling gamit tulad ng mga bagong sofa, dining set at mga chandelier. Para mapanatili ang kanilang sikreto, palihim silang namimili sa malalayong lugar at pinapadeliver na lang ang mga nabibili nila sa kanilang mansyon. Hinayaan na lang ni Carla ang interior designer ang kumilos para sa kanila. Bukod sa bahay, lihim din silang nagpatayo ng grocery store sa bayan, isang negosyo na pinangalanan nilang CB Grocers. Bukod pa ron ay nagbigay sila ng donasyon sa isang lokal na charity para sa mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ay hindi pa rin nila maiwasang maranasan ang pang-aapi ni Glenda at Maxine. Isang gabi, patulog na sana si Carla nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Maxine mula sa sala. Agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa sala. Nakita niya si Maxine na hawak ang isang mamahaling damit. Carla, plansyahin mo to. May lakad ako bukas ng umaga. Siguraduhin mong perfect ang pagkakaplansya nito Mahal to. Mariing utos ni Maxine sabay hagis ng damit kay Carla. Sinimulan na agad ni Carla ang pagpaplansya ng damit ni Maxine sa sala, habang si Maxine ay nakaupo sa sofa at tahimik na nagbabrowse sa cellphone nito. Habang abala si Carla, biglang nagsalita si Maxine. Carla, pakikuha mo nga rin yung sapatos ko sa taas, yung kulay nude. Utos ni Maxine. Tumango si Carla. Bahagyang napakunot ang noo niya pero hindi siya nagsalita. Kinuha niya agad ang sapatos na sinabi ni Maxine. Nang bumalik siya mula sa kwarto ni Maxine dala ang sapatos, ay muli itong nag-utos. Bago ko makalimutan, linisin mo na rin yung bag ko, yung pink. Gamitin mo yung cleaner na nasa cabinet ko sabi ni Maxine. Nagmadali si Carla para magawa ang lahat. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na masyado nang mainit ang plancha. Nang dumampi yun sa tela ng damit ni Maxine, ay nag-iwan yun ng sunog na marka. Nanlamig si Carla. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit parang amoy sunog? Tanong ni Maxine at suminghot-singhot pa ito. Maxine, nasunog ko yung damit mo. Kinakabahang pag-amin ni Carla. Nang makita ni Maxine ang damit ay halos sumabog ito sa galit. Ano to Carla? Sinira mong damit ko! Sigaw nito habang tinuturo ang nasunog na parte ng damit. Pasensya na Maxine, hindi ko sinasadya. Ang dami mo kasing inuutos ng sabay-sabay Katwiran ni Carla. At talagang sinisisi mo pa ako? Ang sabihin mo, sinadya mong sunugin ang mamahaling kong damit kasi kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Inggitera! Hiyaw ni Maxine. Bigla nitong hinablot ang plancha mula sa ironing board at bago pa makaiwas si Carla, ay idinikit nito ang plancha sa braso ni Carla. Napasigaw si Carla sa sobrang sakit habang hawak ang namumulang marka sa kanyang balat. Wala kang silbi! Dapat lang yan sa'yo! Galit na sigaw ni Maxine. Sobra ka na, Maxine! Galit na sigaw rin ni Carla. Puno ng tapang ang boses niya. Wala kang karapatang saktan ako! Hindi na nakapagpigil pa si Carla. Sinabunutan niya si Maxine at sinampal ito ng 2 beses.
Kinaladkad niya si Maxine hanggang sa mapaluhod ito sa sahig. Narinig ni Glenda ang kaguluhan at tumakbo ito sa sala. Ano na naman nangyayari dito? Tanong nito. Mami, sinunog ni Carla ang dress ko tapos sinasaktan pa niya ako. Umiiyak na sumbong ni Maxine. Walang hiya ka talagang babae ka? Gigil na wika ni Glenda. Sinugod ni Glenda si Carla at sinabunutan. Pinagsasampal siya nito. Nang makatayo si Maxine ay tinulungan na rin ito si Glenda sa pananakit sa kanya. Biglang dumating si Belen. Agad nitong inilayo si Carla sa mag-ina at itong humarap kina Glenda at Maxine. Tama na! Sobra nang ginagawa niyo sa amin! Sawang-sawa na kami! Sigaw ni Belen habang nanginginig ang boses sa galit. Wala kang karapatan na sigawan kami! Pinapasahod lang namin kayo! Kung hindi nyo kaya magtrabaho na maayos, umalis na kayo! Sigaw ni Glenda. Oo, aalis kami! Hindi nyo na kailangang iutos pa yan sa amin! Malakas na wika ni Belen. Wow! Ang lakas na ng loob nyong umalis ha! As if may mapupuntahan kayo! Anong gagawin nyo sa labas? Mamamalimos? Tumatawang wika ni Glenda. Hindi na sinagot ni na Carla ang sinabi ni Glenda. Hinila niya na ang nanay niya papunta sa maid's room at mabilis silang nag-impake. Nang matapos na maayos ang mga gamit nila, ay lumabas na sila ng silid na yon. Habang palabas sila ng bahay, narinig nila ang mga huling patama ni Glenda at Maxine. Ngunit sa isip ni Carla, ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay ang simula na ng pagbawi sa dignidad na matagal nang ninakaw sa kanila. Natapos na ang araw ng paglipat ni na Carla at Belen sa kanilang bagong mansyon. Mabilis nilang inayos sa mga gamit sa tulong ng kanilang bagong kasambahay na si Aling Nita. Si Nita ay isang mabait at masipag na babae na tinanggap nila hindi lang dahil sa kakayahan nito, kundi dahil gusto nilang magbigay ng maayos na trabaho sa iba. Sa unang gabi nila sa mansyon, halos hindi makapaniwala sina Carla at Belen habang nakaupo sa malambot na sofa sa sala. Parang panaginip lang ito, anak, sabi ni Belen habang hawak ang kamay ni Carla. Hindi ito panaginip, Mama. Nakita ng Diyos ang pinagdaanan natin noon, kaya binigyan niya tayo ng gantimpala. Sagot ni Carla habang nakangiti. Isang gabi, habang nagbabasa si Carla ng libro sa kanilang veranda, ay biglang tumunog ang doorbell. Tumayo siya upang tingnan kung sino ang tao sa gate. Nang buksan niya yon ay tumambad sa kanya sina Glenda at Maxine na may dalang isang pinggan ng pagkain. Agad na nawala ang ngiti ng dalawa nang makita siya. Carla, dito ka na pala nagtatrabaho? At si Belen nasan? Nandito rin ba siya? Kasambahay na naman pala ulit kayo. Walang pagbabago, no? Puno ng pangungutsang sabi ni Maxine. Natigilan si Carla ngunit nagpigil ng tawa. Bakit kayo nandito? Anong kailangan nyo? Tanong ni Carla. Nagluto kami ng spaghetti. Pa-welcome namin sa may-ari ng bahay na ito. Nakakagulat naman na dito ka na nagtatrabaho. Sabi ko na nga ba habang buhay ka na magiging kasambahay, Carla. Kahit gaano ka pa kasipag, hindi ka na aasenso. Ani Glenda. Tama ka dyan, Mami. Pero teka, sino ba may-ari ng bahay na to? Kakausapin namin. Dapat hindi kayo tanggapin dito. Baka hindi alam ng amo nyo na masama ang ugali nyo ng nanay mo. Mataray na sambit ni Maxine. Bago pa makasagot si Carla, lumabas si Belen mula sa loob ng bahay. Napatingin sina Glenda at Maxine kay Belen. Belen, dito ka rin pala nagtatrabaho? Tanong ni Glenda habang nakataas ang isang kilay. Hindi kami nagtatrabaho rito ng anak ko. Narinig ko na hinahanap niyong may-ari ng bahay. Ang totoo, kaharap niyo na rin ang mga may-ari ng bahay. Nakangiting tura ni Belen. Napanganga sina Glenda at Maxine. Hindi makapaniwala ang mga ito sa narinig. Tumawa si Maxine. Huwag niyo nga kaming lokohin. Kasambahay kayo sa bahay na ito. Hindi niyo kaya magkaroon ng ganito kaganda at kalaking bahay. Wika ni Maxine. Baka gusto niyong isampal ko sa inyong titulo ng lupa at bahay para maniwala kayo. Mataray na sabi ni Carla. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Glenda at bigla itong namutla. Ano pa nga ba? Sagot ni Carla. Kami ang may-ari ng bahay na ito. Kami ang bumili ng lupa at nagpagawa ng mansyon. At oo, tumama kami sa loto. Kaya mali ang sinabi niyo noon na walang mapapala ang pagtaya ko sa loto.
Nagmamalaking wika ni Carla. Halos hindi makapagsalita sina Glenda at Maxine. Nakatitig lamang ang mga ito kina Belen at Carla. Ngunit ngumiti si Carla, puno ng kasiguruhan at bahagyang pangungutya. Oh, bakit natameme kayo bigla? Hindi ako sanay na ganyan kayong dalawa. Hindi ba palagi kayo maraming nasasabi? At oo nga pala, pasensya na, pero hindi namin tatanggapin yung pagkaing dala nyo para sa amin. Alam naman namin hindi kayo marunong magluto, di ba Maxine? Nang aasar na sabi ni Carla. At isa pa, hindi namin kailangan ng pagkain mula sa inyo. Ang kailangan namin noon ay respeto, pero kahit kailan hindi nyo naibigay. Naluluhang sabi ni Belen. Wala nang nasabi sina Glenda at Maxine. Tuluyan ang tumalikod ang dalawa at bumalik sa bahay ng mga ito. Nang makalayo na ang dalawa, tumawa ng malakas si Carla. Ngunit si Belen ay nagpakita ng mahinahong ngiti. Mama, tignan mo sila. Hindi makapaniwala na tayong may-ari ng mansyon na ito, sabi ni Carla. Hayaan mo na sila anak, sagot ni Belen. Basta't ang mahalaga, nasa maayos na tayong buhay. Nagkatinginan silang mag-ina. Puno ng saya at kagalakan ang kanilang puso. Sa wakas, nakamit na nila ang dignidad at kalayaan na matagal nang ninakaw sa kanila. Isang umaga, habang si Carla ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin ng kanilang mansyon, ay napansin niyang may mga taong nagkakarga ng mga gamit mula sa bahay ni Glenda. Isang malaking kama, ilang mamahaling kasangkapan, at ilang kahon ang inilalabas ng mga lalaki at sinasakay sa isang truck. Mabilis na pumasok si Carla sa loob ng bahay at tinawag ang kanyang ina. Ma, may sasabihin ako sa'yo, sabi ni Carla kay Belen na abala sa pagtulong kay Aling Nita sa paghahanda ng ulam nila para sa tanghalian. Ano yon, Carla? Tanong ni Belen. Nakita ko kanina, nagbebenta na ng mga gamit sina Tita Glenda at sa tingin ko, nalulugi na ang negosyo nila. May nagsabi rin sa akin sa palengke na matumal daw ang tindahan nila at malaki na ang utang nila. Ani Carla habang bakas sa muka ang labis na kasiyahan. Naku, ganun ba? Nakakalungkot naman, sagot ni Belen sabay buntong hininga. Nakita mo na ang ikot ng kapalaran, Mama? Kung paano nila tayo inalipos na noon, ngayon ay mukhang sila naman na nakakaranas ng hirap. Wika ni Carla. Carla anak, gusto kong tandaan mo ang isang bagay. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng ibang tao sa atin, hindi natin kailangang matuwa sa pagkakadapa nila. Hindi mabuti yun. Paalala ni Belen kay Carla. Hindi naman ako natutuwa sa nangyayari kina Tita Glenda, pero parang dito ko lang po napatunayan na totoo ang karma. Lahat ng ginawa nilang masama sa atin, bumabalik na sa kanila. Tura ni Carla. Napabuntong hininga si Belen at tumitig sa kanyang anak. Oo, totoo ang karma. Basta ang importante, hindi na natin kailangan pang bumaba sa antas nila. Nasa atin ang maayos na buhay, Carla. Magpatuloy tayo sa kabutihan kahit ano pa ang mangyari. May hinahong wika ni Belen. Napaisip si Carla sa sinabi ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng kanilang naranasan, ramdam niya ang paninindigan ni Belen na manatiling mabuti at mapagkumbaba. Niyakap niya ang kanyang ina dahil puno siya ng pasasalamat dahil nagkaroon siya ng isang ina na kagaya nito. Habang nag-uusap sila, naalala ni Carla ang mga panahong minamaliit sila ni Glenda. Ngayon, nakikita niya ang malaking pagbabago sa kanilang sitwasyon. Pero gaya ng sinabi ng kanyang ina, mas pinili niyang patahimikin ang kanyang puso at hayaan ang panahon na magbigay ng hustisya sa ginawang pang-aapi sa kanila. Isang gabi, habang abala si Carla sa pag-aayos ng mga bagong gamit nila sa sala, ay narinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Inihinto muna niya ang ginagawa at lumabas. Nagulat siya nang makitang sina Glenda at Maxine yun na nakatayo sa labas ng kanilang gate. Kayo? Anong kailangan ninyo? Tura ni Carla sa malamig na boses. Halatang hirap na hirap ang mag-ina na magsalita. Nakayuko ang mga ito at tila naubos na ang yabang sa katawan. Sa pagkakataon na yun ay lumabas na rin si Belen at maging ito ay nagulat nang makita ang mag-ina. Carla, Belen, alam kong napakalaki ng kasalanan namin sa inyo.
Pero wala na kaming matatakbuhan. Naibenta na ang bahay at naubos na rin ang pinagbentahang pambayad sa mga utang namin. Pati negosyo namin tuluyan ang nalugi. Pabulong at naiiyak na sabi ni Glenda. Diretsuhin niyo na kami, tita. Ano po bang kailangan niyo sa amin? Tanong ni Carla. Pwede ba kaming makituloy muna sa inyo? Kahit pansamantala lang. Wala na talaga kaming mapuntahan ni Maxine eh. Parang awa niyo na. Pakiusap ni Glenda. Bakit hindi kayo maghanap ng trabaho, tita? Tanong ni Carla. Naalala ba ninyo kung paano nyo kami inalipusta? Ginawa nyo kaming parang mga alipin. Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para humingi ng tulong sa amin? Aaminin ko, mali kami. Mali ang lahat ng ginawa namin sa inyo. Pero Carla, wala na kaming mapuntahan. Maawa ka naman. Patuloy na pakiusap ni Glenda. Hindi sanay sa ganoong pagpapakumbaba ng tita Glenda niya si Carla. Sanay siya na palagi itong nagmamalaki, kaya labis siyang nanibago sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Kayo ba naawa sa amin ng nanay ko? Di ba hindi naman? Puno ng hinanakit na sambit ni Carla. Anak, tama na. Sabi ni Belen. Hindi natin kailangan na maging masama sa kanila. Kung hindi tayo tinrato ng maayos noon, huwag na nating dagdagan ng kasamaan na meron sa pamilya natin. Hayaan mo na silang makituloy sa bahay natin. Kung pansamantala lang naman ay wala naman sigurong magiging problema. Ma, nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa nila? Tanong ni Carla habang nanginginig ang boses. Hindi ko nakakalimutan, anak. Pero hindi rin tamang suklian ang kasamaan ng isa pang kasamaan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. May hinahong sagot ni Belen. Napabuntong hininga si Carla bago muling tumingin kina Glenda at Maxine. Hanggang isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sige, papayag ako. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon, Carla? Tita Glenda, magtatrabaho ka bilang kasambahay namin. At ikaw naman, Maxine, magiging tauhan ka namin sa grocery store. Tugon ni Carla. Namilog ang mga mata ni Maxine. Ano? Ako? Magtatrabaho sa grocery? Hindi ko gagawin yan. Hindi ako sanay sa ganun. Reklamo nito. Biglang hinawakan ni Glenda ang braso ni Maxine at sinaway ito. Tumigil ka na, Maxine. Wala na tayong ibang pagpipilian. Tumingin ito kay Carla at huminga ng malalim. Sige, tinatanggap namin ang kondisyon mo, Carla. Anito sabay ngiti. Tila nawala ang natitirang yabang ni Maxine habang napipilitang tumango. Tandaan ninyo, hindi namin pinapahintulutan ng kawalang galang dito. Kung gusto nyong manatili, magbago kayo. Huling sabi ni Carla bago niya binuksan ang gate upang papasukin ang mag-ina. Habang pumapasok sina Glenda at Maxine, nagpalitan ng tingin sina Carla at Belen. Isang tinging puno ng pag-unawa ngunit may kaunting pag-aalala ang nakita ni Carla sa mata ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, pinili nilang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng mag-inang minsang nagpahirap sa kanila. Isang umaga sa grocery store ni na Carla at Belen, abala ang lahat ng tauhan sa pag-aayos ng mga paninda. Ngunit si Maxine ay nakaupo lang sa counter habang nakataas ang paa at tila walang balak tumulong. May hawak itong cellphone at abala sa pagse-selfie. Hindi na nakati si Carla at nilapitan na niya si Maxine para kausapin. Maxine, pwede bang magbuhat ka ng mga kahon sa likod? Kailangan nating ayusin ang stock ng gatas. Sabi ni Carla habang pinagmamasdan ng mga tauhan na hirap sa pagbubuhat. Napangiwi si Maxine at tumayo ng mabagal. Carla, buhat talaga? Hindi kaya masira ang kuko ko? Ang mahal nito, alam mo ba? Reklamo nito. Maxine, trabahador ka rito. Kung ayaw mo masira ang kuko mo, hindi ka na sana nagpagawa ng ganyang kahahabang kuko. Tura ni Carla. Napabuntong hininga si Maxine at naglakad ng may kabagalan papunta sa likod habang patuloy na nagrereklamo. Sa kabila ng lahat, hindi ito sinigawan ni Carla. Sa halip, napailing lamang siya at naisip niya na sa kabila ng pagbagsak ni Maxine ay hindi pa rin ito nagbabago. Pag-uwi ni Carla sa mansyon, inasahan niyang maayos na ang lahat. Pagpasok niya ay naabutan niya si Aling Nita na nagluluto sa kusina. Nang tanungin niya rito kung nasaan ang nanay niya, ay sinabi nito na nasa likod ng bahay.
Agad na pumunta si Carla sa likod ng bahay at nagulat siya nang nakita niya si Belen na nagsasampay ng mga nilabhang damit. Ma? Tawag ni Carla habang bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Bakit ikaw po nagsasampay ng mga yan? Abala si Aling Nita sa paghahanda ng hapunan natin kaya ako nagsasampay. Tugon ni Belen habang nakangiti. Nasaan naman po si Tita Glenda? Hindi ba't kasambahay na natin siya? Dapat siyang gumagawa nito. Ani Carla. Hindi niya nagawang itago ang inis sa kanyang boses. Nagkibit balikat si Belen. Hindi na raw siya sanay maglaba, kaya hindi ko na pinilit. Baka naman mahirapan pa siya. Tugon nito. Ma, kasambahay po natin siya. Dapat lang na matutunan niyang gawin ang mga ganyan. Hindi naman sa pinapahirapan natin, pero trabaho niya yan. Paliwanag ni Carla. Hayaan mo na anak, sagot ni Belen. Kung hindi niya kayang ilang bagay, gagawin ko na lang. Saka hindi rin ako sanay na wala akong ginagawa dito sa bahay. Para po kasing sinasamantala pa rin ni Tita Glenda ang kabaitan mo eh. Ani Carla. Hinawakan ni Belen ang braso ni Carla at ngumiti. Ang mahalaga, hindi tayo magiging kagaya nila noon. Alam mo Carla, minsan ang tunay na pagbabago ng tao ay hindi mo maipipilit. Dapat nakikita nila sa iyong kabutihan para may matutunan sila sa atin. Tura ni Belen. Napabuntong hininga si Carla at tumango. Sige po ma, pero kapag hindi pa rin sila natuto, ako na ang kakausap kay Tita Glenda. Ngumiti si Belen at ipinagpatuloy ang pagsasampay. Wala nang nagawa si Carla kundi tulungan ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Carla na sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanila noon ni Glenda at Maxine, ay nananatili pa ring busilak ang puso ni Belen. Isang katangiang labis na hinahangaan ni Carla. Kahit minsan ay nahihirapan siyang unawain ito. Sa gitna ng araw na abala sa grocery store, muling nakita ni Carla si Maxine na tamad sa trabaho. Habang ang iba ay nag-aayos ng paninda at tumutulong sa mga customer, si Maxine ay nakaupo sa tabi ng cashier habang kumakain ng potato chips at nagse-cellphone. Maxine! Tawag ni Carla. Yes? Bakit? Tanong ni Maxine. Hindi nito inalis ang mata sa hawak na cellphone. Hindi ba dapat tumutulong ka sa pag-aasikaso sa mga customer? May pila na sa cashier. Medyo mahaba na. Ani Carla. Maarting pinaikot ni Maxine ang mga mata niya. Ay naku Carla, hindi ba trabaho na yun ang cashier mo? Ano pang silbi nila kung ako pang gagawa? Sagot nito sabay kagat sa chips. Maxine, trabaho mo dito ang tumulong kahit saan ka kailangan. Hindi to tambayan o lugar para mag-relax. Paalala ni Carla. Tumayo si Maxine ng mabagal at tinaasan siya ng kilay. Napaka-demanding naman. Akala mo hindi dating nagkukuskus ng inidoro. Bulong ni Maxine na hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Carla. Imbes na pagalitan o sagutin si Maxine, ay pinilit na lang ni Carla ang maging kalmado at hayaan na lang ang pagtataray ng kanyang pinsan. Maagang umuwi si Carla sa bahay nila mula sa grocery store dahil medyo masama ang pakiramdam niya. Nang nasa kusina siya ay narinig niya ang malakas na boses ni Glenda mula sa dirty kitchen. Pumunta siya roon at nakita niya si Belen na naglalaba habang si Glenda ay nakatayo at panay ang mando sa kanyang nanay. Belen, pakisama na rin yung puting kurtina. I-handwash mo yan at manipis ang tela niyan. Baka masira sa washing machine. Utos ni Glenda habang tumititig sa mga kuko nito. Ma? Tita Glenda? Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Carla. Sabay na napatingin sina Belen at Glenda kay Carla. Anak, katatapos lang maglinis ng Tita Glenda mo sa second floor, kaya ako na ang naglalaba. Pagod na siya eh. Huwag ka mag-alala kasi hindi naman ako nahihirapan. Agad na sabi ni Belen. Tita Glenda, kayo po ang kasambahay dito at hindi ang nanay ko. Walang problema kung magpahinga kayo pero sana naman huwag niyong iasa sa nanay ko ang mabibigat na gawain. Buong buhay niya naghihirap na siya. Kaya ito na sana ang pagkakataon para makapagpahinga siya. Sambit ni Carla. Carla, huwag ka namang ganyan. Hindi naman mahirap ang pinagagawa ko kay Belen. At saka, matagal niya nang ginagawa ito kahit noon pa. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ni Glenda. Hindi po yun ang punto ko.
Simula nang tanggapin namin kayo dito, malinaw na kayo ang gagawa ng trabaho bilang kasambahay. Pero iba ang nangyayari. Nagfi-feeling Reyna pa rin kayo. Kaya kung uutusan niyo pa nanay ko, mapipilitan akong paalisin kayo dito. Mariin na wika ni Carla. Sumingit si Belen at hinawakan ang braso ni Carla para pakalmahin siya. Carla anak, hayaan mo na. Hindi naman mahirap para sa akin na maglabay. May nagawa na rin naman si Ate Glenda kaya ayos na yun. Patuloy na pagtatanggol ni Belen kay Glenda. Mama, kung ganyan na magiging patakaran niyo po rito sa bahay, aabusuhin ka lang po talaga palagi ni Tita Glenda. Dapat nilang malaman ang kanilang lugar. Hindi ako magdadalawang isip na paalisin sila kung magpapatuloy ang ganito. Matapang natura ni Carla. Hindi na nagsalita pa si Carla at umalis na siya sa dirty kitchen. Alam niyang masakit ang mga salitang nabitawan niya. Pero alam niya na yun lamang ang paraan upang mahinto na ang pang-aabuso na ginagawa ni Glenda sa kanyang nanay. Sa mga lumipas na araw ay napansin ni Carlang nahihirapan si Maxine sa trabaho nito sa grocery store. Madalas ay puro ito reklamo. Sa kabila ng inis ni Carla ay mas pinili niya na pag-aangin ang trabaho ni Maxine. Nagdesisyon siyang gawing cashier si Maxine na labis naman itong ikinatuwa. Isang gabi, sarado na ang grocery store. Binusisi ni Carla ang talaan ng kita sa grocery. Ilang araw na siyang nagtatanong kung bakit palaging malaki ang kulang sa pera sa kaha. Pinatawag niya si Maxine sa kanyang opisina sa grocery store at maya-maya ay kaharap niya na ito. Maxine, napansin kong may kulang na naman sa kita natin ngayong araw. Alam mo ba kung bakit? Diretsyong tanong ni Carla. Anong ibig mong sabihin, Carla? Nagbibilang naman ako na maayos bago ako mag-out Tila walang pakialam na sagot ni Maxine. Nakailang araw na tayong ganito, Maxine. Palaging may kulang. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali sa pagbibigay ng sukle o sa paglilista? Tanong ni Carla. Carla, hindi ako tanga. Maayos ako magtrabaho, okay? Kung may kulang, hindi ko na yung problema. May uutos o itatanong ka pa ba? Kasi tapos na ang oras ng trabaho ko. Gusto ko nang umuwi. Mataray na wika ni Maxine. Wala na, sige na, makakauwi ka na. Sambit ni Carla. Okay, bye. Kumaway pa si Maxine na parang nang-iinis bago ito lumabas ng silid na yon. Hindi na umimik si Carla. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pagdududa. Isang gabi, pumasok si Carla sa kwarto ni Belen. Naabutan niya ang kanyang inang nag-aayos ng aparador sa kwarto nito. Napansin niyang tila balisa ang mukha ni Belen habang iniisa-isa ang laman ng kahon ng mga alahas. Ma, ano pong ginagawa mo? Tanong ni Carla. Hinahanap ko lang yung bracelet ko. Hindi ko makita. Pati na rin yung gold necklace ko. Parang nawawala eh. Sagot ni Belen habang baka sa mukha ang pag-aalala. Baka nailagay mo lang po sa ibang lugar. Tura ni Carla. Siguro nga, makakalimutin na rin kasi ako. Sabi ni Belen habang pilit na pinapakalma ang sarili. Napatingin si Carla sa aparador at sa kahon ng mga alahas. Isang hinala ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Hindi nawala sa isip ni Carla ang palaging kulang na pera sa kaha ng grocery store, maging ang pagkawala ng ilang alahas ng nanay niya ay iniisip niya na rin. Kaya isang araw, kinausap niya ang nanay niya sa kwarto nito. Mas lalong lumakas ang masama niyang kutob nang sabihin nito na may nawawala na naman itong mamahaling alahas. Mama, hindi kaya pinagnanakawan na po tayo ni na Tita Glenda at Maxine? Pabulong na wika ni Carla. Nanlaki ang mga mata ni Belen at agad na umiling. Anak, hindi naman nila magagawa yan. Ang tagal na natin silang kasama kahit doon pa sa bahay nila. Hindi sila magnanakaw. Tutol ni Belen. Naisip ko lang po kasi, simula nang si Maxine na naging cashier, doon na nagkulang ang pera sa kaha. At ngayon, nawawala na rin ang mga alahas mo. Sabi ni Carla. Carla, baka naman nagkakamali ka lang. Hindi natin sila pwedeng pagbintangan ng walang ebidensya. Tura ni Belen. Sana nga po, mali ako nang hinala sa kanila. Pero kung magpapatuloy ito, mapipilitan na akong kumilos para gumawa ng paraan para malaman kung sino ang nagnanakaw sa atin. Matapang na wika ni Carla. Lumabas na si Carla sa kwarto ni Belen. Ngunit nanatiling mabigat ang kalooban niya.
Sa kanyang isip, alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit maaaring maging masakit pa yon para sa kanyang ina. Isang gabi, tahimik na binilang ni Carla ang kita sa kaha nang muli niyang mapansin ang kulang na halaga. Pinilit niyang itago ang kanyang galit. Napatingin siya kay Maxine mula sa glass wall sa kanyang opisina. Abala si Maxine sa cellphone nito. Sa isip ni Carla ay mas lalong tumibay ang kanyang hinala at naisip niyang kailangan na niyang kumilos upang malaman ang katotohanan. Nang sumunod na araw ay bumili si Carla ng mga hidden camera. Nang wala na ang lahat ng trabador sa grocery store ay inilagay niya ang isang hidden camera sa may cashier. Nakafocus yun sa kaha ni Maxine. Ang isa pa ay palihim niyang inilagay sa kwarto ng kanyang ina, sa likod ng kurtina upang makuha ang kabuuan ng kwarto. Makalipas ang 2 araw, naupo si Carla sa kanyang opisina sa grocery store upang tingnan ang mga kuha sa hidden camera. Habang pinanonood niya ang unang video, ay sumikip ang kanyang dibdib. Makikita si Maxine na pasimpleng binubuksan ng kaha habang walang ibang tao sa paligid. Agad nitong inilalagay ang mga perang papel sa isang bag. Pagkatapos ay babalik ito sa normal na ginagawa na tila walang nangyari. Gusto mo talagang subukan ng pasensya ko, Maxine, ha? Sabi ni Carla sa sarili habang ang mga kamao niya ay mahigpit na nakasara. Pagdating niya sa video sa kwarto ni Belen ay lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Kitang-kita si Glenda na pumapasok sa kwarto ng kanyang ina habang walang tao roon. Dahan-dahan itong binubuksan ng kahon ng mga alahas at kinuha nito ang isang mamahaling kwintas ng kanyang ina. Hindi na kayang palampasin pa ni Carla ang kanyang natuklasan. Desidido na siyang paalisin sina Glenda at Maxine sa kanilang bahay. Kinagabihan, ipinakita ni Carla ang mga video kay Belen. Natahimik ang kanyang ina habang pinapanood ang kuha. Ang mukha nito ay hindi maipinta sa halo-halong galit at gulat. Ma, nakita mo na po. Hindi ako nagkakamali sa hinala ko. Sila po nagnanakaw sa atin, sabi ni Carla. Tumulo ang luha ni Belen, ngunit agad din itong pinunasan yun. Hindi ko akalain na magagawa nila ito sa atin, Carla. Pinatuloy natin sila sa bahay, tinulungan natin sila, pero ito pa ang isusukli nila. Puno ng hinanakit na wika ni Belen. Kaya kailangan na po nating tapusin to. Hindi na natin sila pwedeng hayaang manatili pa rito sa bahay natin, Ma. Sambit ni Carla. Napabuntong hininga si Belen at tanging tango na lamang ang naging tugon nito. Ramdam ni Carla na masakit para sa nanay niya ang katotohanan na nagawa itong traidorin ng sarili nitong kapatid at pamangkin. Ngunit kung hahayaan lang nila yon, ay parang hindi rin sila nakaalis sa sitwasyon nila nung kasambahay pa sila sa bahay ni Glenda at Maxine. Matapos ang pag-uusap na yon ni Carla at Belen, ay agad silang nagtungo sa kwarto ni Glenda at Maxine na nasa ikalawang palapag ng kanilang mansyon. Nang buksan ni Carla ang pinto, ay nakita nila si Glenda at Maxine na nagkukwentuhan sa kama. Napatingin ang mag-ina sa kanila at nagtaka sa biglang pagpasok ni Carla at Belen. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba usong privacy sa bahay na ito? Reklamo ni Maxine sabay irap. Hindi ba ganyan din kayo noon sa bahay niyo? Kahit oras na ng pahinga ay pumapasok pa rin kayo sa kwarto namin ni Mama para mag-utos? Matapang na wika ni Carla. Ano ba kasing kailangan niyo? Sabihin niyo na at nagpapahinga na kami. Ani Glenda. Alam na namin ang lahat, Tita Glenda. Bistado na namin kayo. Sambit ni Carla. Napakunot ang noo ni Glenda. Anong ibig mong sabihin, Carla? Tanong nito. Huwag ka na po magkunwari, Tita Glenda. Alam na namin ang pagnanakaw mo ng mga alahas ni Mama at ang pagnanakaw ni Maxine sa kahan ng grocery. Madiing sabi ni Carla. Ano? Saan mo naman nakuha ang kasinungalingan na yan? Hindi kami magnanakaw ng anak ko! Tanggi ni Glenda habang nanginginig ang boses. Tahimik na inilabas ni Carla ang tablet kung saan nakasave ang mga video mula sa hidden camera. Kung gusto mo ng ebidensya, ito na po. Tingnan mo ang sarili nyo habang nagnanakaw sa mga videong nandito. Tura ni Carla at inabot niya ang tablet kina Glenda. May pagdadalawang isip na kinuha ni Maxine ang tablet. Kitang-kita ni Carla ang gulat sa mukha ng dalawa
nang mapanood ng mga ito ang lahat ng videong naroon. Kinuha na ni Carla ang tablet. Hindi nakaimik si Glenda habang nakatitig sa screen. Si Maxine naman ay biglang sumigaw. Gawa-gawa nyo lang yan! Edited lahat ng video na yan! Tanggi ni Maxine. Huwag mo nang gawing mas katawa-tawa ang sarili mo, Maxine. Anong edited ang sinasabi mo? Lahat ng videong yan ay kuha sa hidden camera ang nilagay ko sa pwesto mo sa grocery store at sa kwarto ni Mama. Alam mo kung anong dapat i-edit? Yang ugali niyong mag-ina! Galit na sigaw ni Carla. Napatakip si Glenda sa mukha nito at nagsimulang humagulgol. Carla, Belen, patawarin niyo kami. Hindi namin sinasadya. Wala na kasi kaming ibang magawa. Hirap na kami. Umiiyak na sabi ni Glenda. Hirap na hirap? At ang solusyon nyo ay nakawan kami pagkatapos namin kayong tulungan? Hirap na hirap din kami noon, tita. Pero hindi namin kayo pinagnakawan. Sagot ni Carla. Parang awa nyo na. Bigyan nyo naman kami ng isa pang pagkakataon. Nagmamakaawang sabi ni Glenda. Binigyan na namin kayo ng pagkakataon. Pinatuloy namin kayo sa bahay namin kahit alam naming hindi kayo karapat-dapat. Pero anong ginawa nyo? Niloko at ninakawan nyo kami, ate. Sobrang tanga na namin kung magbibigay pa kami ng isa pang pagkakataon sa inyo. May bahid na galit at mariing sambit ni Belen. Tama po si Mama, dagdag ni Carla. Kaya mag-impake na kayo. Ayokong makita pa kayo dito sa bahay namin. Sa araw na ito mismo kayo aalis. Carla, Belen, wag naman, maawa kayo. Muli pang pilit ni Glenda. Walang awa para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon din, umalis na kayo. Mariing wika ni Carla. Umalis na sina Carla at Belen sa kwarto ni Glenda at Maxine. Nagtungo sila sa sala at tahimik na umupo sa sofa. May bigat sa kanilang mga puso ngunit buo na ang kanilang desisyon na paalisin sina Glenda at Maxine sa kanilang bahay. Maya-maya ay bumaba na sina Glenda at Maxine dala ang dalawang maleta. Ang mukha ni Maxine ay puno ng pagkahiya habang si Glenda naman ay halatang emosyonal at hirap na hirap sa sitwasyon. Lumapit si Glenda kay Belen at Carla. Sandaling tumingin ito sa kanila bago bumuntong hininga. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Carla, Belen, gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa namin. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito para mabawi ang sakit na naidulot namin sa inyo. Mas mabuti na rin siguro na umalis na kami. Aaminin kong nagkamali kami ng anak ko. Oo, ninakaw ko ang mga alahas mo, Belen. At alam kong hindi ko dapat ginawa yun. Pati na rin si Maxine, nagkamali siya. Walang tigil ang pagtulo ng luha ni Glenda habang nagsasalita. Tita Glenda, pinapatawad ka na po namin. Hindi para sa inyo, kundi para sa amin din ni Mama. Hindi namin gugustuhin magdala ng galit sa puso namin habang buhay. Tugon ni Carla. Salamat, Carla. Salamat, Belen. Hindi nyo alam kung gaano kahalaga ang mga salitang yan para sa amin. Wika ni Glenda habang nagpupunas ng luha. Ate Glenda, sana dalin mo ang leksyon na ito sa buhay mo. Huwag na huwag mong hayaang maulit ang ganitong pagkakamali. Umiiyak na sambit ni Belen. Uuwi na lang kami sa probinsya. Doon na kami magsisimula ulit. Ani Glenda. Tumalikod na sina Glenda at Maxine. Bago tuluyang lumabas ng pinto, muling lumingon si Glenda at nagpasalamat kina Carla at Belen. Tahimik na sinundan ng tingin ni Carla at Belen ang mag-ina habang papalayo ito sa kanilang bahay. Nang isara nila ang pinto ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagyakap ang mag-ina at nadama nila ang tuluyang pagkawala ng bigat sa kanilang mga dibdib. Ang buhay ni Carla at Belen ay muling bumalik sa normal. Masaya, tahimik, at puno ng pagmamahal. Matapos ang lahat ng nangyari kay Glenda at Maxine, nagkaroon sila ng bagong simula sa kanilang buhay. Ang mansyon na dati puno ng tensyon at galit ay naging isang lugar ng kapayapaan at kasiyahan. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa kanilang komunidad at mga mahihirap
ay naging sentro ng kanilang gawain dahil naniniwala sina Carla na ang biyayang nakuha nila mula sa Diyos ay nararapat na ibahagi sa mga nangangailangan. Patuloy ang paglago ng negosyo ni Carla. Naging mabuti sila sa kanilang mga trabahador at kahit mayaman na sila ay hindi sila naging mapagmalaki at matapobre. Isang gabi habang nakaupo si Carla sa veranda, ay inisip niya ang mga aral na natutunan niya mula sa kanilang mga karanasan ng kanyang ina. Lumapit si Belen at umupo sa tabi niya. Tahimik silang tumingin sa kalangitan na puno ng bituin. Mama, alam mo po minsan, iniisip ko kung anong magiging buhay natin kung hindi natin pinatawad sina Tita Glenda at Maxine. Siguro, wala pa rin tayong peace of mind kasi hindi pa rin mawawala ang galit sa puso natin. Sana naman, sa nangyaring pagbagsak nila ay may natutunan na sila. Wika ni Carla. Hindi madali ang magpatawad, pero natutunan natin na hindi ka magiging maligaya kung patuloy mong hahawakan ng galit at hinanakit, anak. Tugon naman ni Belen. Tama ka po, Mama. Pero ngayon, wala akong ibang hiling kundi ang muling makabangon sina Tita Glenda at Maxine. At sana, kapag umangat sila ulit, hindi na sila maging katulad ng dati. Sana'y marunong na silang trumato ng tao ng tama at pantay-pantay. Puno ng pag-asa na wika ni Carla. Habang tahimik na magkatabi sina Carla at Belen, ay isang bagay ang napagtanto ni Carla. At yon ay ang hindi niya kailangan maging masama sa mga taong hindi siya trinato ng tama. Pinakamahalaga pa rin ang pagpapatawad upang makalaya siya sa galit na nasa puso niya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napuno ng mga bagong masasayang alaala sina Carla at Belen. Ang pagmamahal nila sa isa't isa, ang pagbibigay ng pag-asa sa kanilang kapwa, at ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa kanila ay nagbigay sa kanila ng bagong sigla at dahilan para mabuhay ng walang galit sa kanilang mga puso. Wakas.